Ang lalaking ito ay binalutan ng puting likido ang buong katawan para makalusot sa loob ng museo at nagpanggap na isa sa mga estatwa. Plano niyang nakawin ang brilyante na nagkakahalaga ng $25 million at mahigpit itong ginagwardyahan. May hawak siyang libro na may remote control na nag-ooperate sa maliit na robot car. Mayroon ding camera ang robot car upang mamonitor niya ang pagkontrol dito. Minaniobra niya ang robot car patungo sa brilyante, pinadadaan sa mga itim na linya upang hindi mapansin ng mga gwardya. At sa sandaling makalapit na ang robot car sa brilyante, pinindot ng magnanakaw ang isang button dahilan para tumayo ang robot at umakyat sa display case. Pagkatapos, isang mechanical hand ang lumabas upang kunin ang brilyante at gumamit din siya ng hologram bilang ilusyon ng brilyante upang hindi agad mapansin ang pagnanakaw. Pagkatapos nagbalat kayo ang magnanakaw bilang matandang basurero para tumakas. Habang iniinteroga ng mga gwardya, palihim niyang pinindot ang isang button na naglabas ng asido mula sa kanyang sapatos at hindi nagtagal ay bumukas ang manhole na konektado sa labas na manhole at pagkatapos tagumpay siyang nakatakas mula sa pulisya. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang 2006 Indian caper action film na pinamagatang Doom 2. Nagsimula ang pelikula sa malayong lugar sa disyerto, kung saan ang reyna ay masayang bumabiyahe kasama ang pamilya sakay ng tren. Sa loob ng tren, mayroong isang katangi-tanging korona na napakamahal at mahigpit itong pinababantayan ng reyna sa mga gwardya. Tiniyak naman ng mga gwardya na nasa gitna sila ng disyerto at walang sino man ang makakapagnakaw ng korona. Sumunod ay pinakilala tayo sa ating bida na si Mr. A. Nag-skydiving siya sa malawak na disyerto at lumapag sa tren. Samantala, nakikipaglaro ang reyna ng taguan sa kanyang mga apo. Pinayagan siya ng kanyang security na pumasok sa silid kung saan naroon ang korona. Pero sa kanilang sorpresa, isa pang reyna ang dumating na muling papasok sa silid at nagulat ang mga gwardya kaya dito nila napagtanto na ang naunang reyna na pumasok ay isang impostor. Agad silang pumasok sa silid para lamang matuklasan na ang korona ay napalitan na ng initial A. Samantala, tinanggal ni Mr. A ang pagbabalat kayo at naghanda ng tumakas. Bigla siyang kinumpranta ng ilang gwardya ngunit walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang bawat pag-atake at madali niya ring naitaboy ang ilang gwardya hanggang sa isang gwardya ang umatake sa kanya ng hook. Sa tulong ng kanyang advanced na kagamitan, ginamit niya ang hook upang dumausdos sa buhangin. Binaril siya ng gwardya ngunit inilagan niya lang ito sabay sorpresa niyang inatake ang gwardya at itinapon mula sa tren. Pagkatapos nun ay tagumpay siyang nakatakas sa eksena. Lumipat ang eksena sa grupo ng mga drug dealers na naghihintay ng kanilang supply. Dito nakilala natin si Ali, dala-dala ang briefcase na may lamang droga. Ang kabado niyang kilos ay nagpahinala sa mga dealers, pero hinayaan pa rin nila siyang umalis. Gayunpaman aksidenteng nahulog ni Ali ang kanyang ID card. Bukod pa dito, natagpuan din ng isa pang dealer ang transmitter na nakatago sa loob ng bag. Dito nga tuluyang nabunyag ang pagkakakilanlan ni Ali na isa palang undercover police officer. Binantaan siyang papatayin hanggang sa biglang sumulpot ang kasamahan ni Ali na si Officer Jai Dixit at walang kahirap-hirap niyang pinatay ang mga drug dealers. Pagkatapos pinakilala tayo kay Officer Sonali na dati ring kaklase ni Jai. Itinalaga siya upang mag-imbestiga ng kaso ni Mr. A at iprinisenta ang kanyang mga detalyadong natuklasan kung saan ibinahagi niya na si Mr. A ay isang napakatalinong magnanakaw na kilala sa pagnanakaw ng mga rare artifacts mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dagdag pa ni Sonali na si Mr. A ay hindi lang basta dalubhasang magnanakaw kundi isa ring skilled artist na mahusay sa pagbabalat kayo bago nito isagawa ang pagnanakaw. Binigyang diin niya rin ang natatanging pag-uugali nito na mag-iwan ng markang initial A pagkatapos maisagawa ang pagnanakaw. Nang marinig ito, napansin ni Officer Jai ang pattern ng mga pagnanakaw ni Mr. A sa mapa at nagsimulang magpaliwanag ng plano sa koponan. Si Jai, na nakalakap na ng detalyadong impormasyon tungkol kay Mr. A, ay mas naging determinadong hulihin ang nasabing magnanakaw anuman ang kahihinatnan. Samantala, si Mr. A ay nagdisenyo ng ilang gadget para sa paparating niyang pagnanakaw. Lumipat ang eksena sa mismong lugar na pagnanakawan niya at nagplano ng masusi. Naisip ni Jai na marahil posibleng i-target ni Mr. A ang isa sa dalawang museo na may hawak na mahalagang brilyante at sinaunang kwintas. Kaya inatasan niya ang mga security na selyuhan ng mahigpit ang magkabilang lugar. Samantala, sumisid na si Mr. A sa ilalim ng kanal at lumabas sa sahig ng banyo ng museo. Pagkatapos sinimulan niyang balutan ang sarili ng puting pintura.
Sa oras ng pagdating ng mga pulis, nakapwesto na si Mr. A kabilang sa mga puting estatwa. Kasunod nito, sinimulan na niya ang kanyang plano kung saan inilabas niya ang idinisenyong controlled car. Gumamit siya ng camera upang magabayan ang pagkontrol dito. Nakarating ang controlled car sa brilyante at matagumpay na nanakaw ito. Sumunod, gumamit siya ng naka-install na projector upang maglikha ng ilusyon upang ang diamante ay nasa kinaroroonan pa rin ito. Pagkatapos matyaga siyang naghintay ng tamang sandali para tumakas sa eksena. Sa kabilang panig, sabik pa rin na naghihintay si Jai kay Mr. A na gumalaw. Dumating ang isang lalaki na nagsabing ang kwintas daw ay hindi totoo, dahilan upang mapagtanto ni Jai na ang talagang pakay ni Mr. A ay ang brilyante sa kabilang museo. Agad siyang nagpadala ng reinforcement sa lokasyon at tinawagan din niya si Ali para maging alisto. Habang nag-uusap sa telepono, hindi sinasadyang nabangga ni Ali ang matandang basurero na walang iba kundi si Mr. A pala na nagbabalat kayo. Nang marinig ni Jai ang tungkol sa basurero, sinabi niya na lahat ng staff ng museo ay nag-leave kaya paanong nagkaroon ng basurero dyan na humantong sa pagsuspecha ni Ali kaya hiningi niya ang ID ng matanda. Ibinigay naman ito ng matanda ngunit nalilito si Ali dahil wala namang pangalan sa harap ng card. Sinabi ng matanda na ang pangalan ay nasa likod at nang tingnan ito ni Ali, tumambad sa kanya ang initial A. Bago pa maka-aksyon ang mga pulis, nagawa ng makatakas ni Mr. A tungo sa manhole, sabay lumitaw sa kabilang manhole. Ginawa ni Jai at Ali ang lahat para arestuhin siya, ngunit sa huli ay nagawa pa rin silang isahan ng ating bida. Kasunod nito, si Mr. A ay nasa airport sa panibago na namang pagbabalat kayo. Habang bumibili ng tiket, napanood niya sa TV ang isang nag-aangkin na siya raw ay si Mr. A at hinamon nito ang mga pulis na sinasabing susunod niya raw na nanakawin ay ang Ancient Warrior Sword. Kinabukasan ay dumating si Jai at pangkat nito sa lokasyon ng Ancient Warrior Sword upang abangan si Mr. A at hinigpitan din nito ang seguridad sa bawat sulok. Ang nagpapanggap na Mr. A ay nakapasok na sa loob ng palasyo ngunit laking gulat niya na nandoon na din mismo ang totoong Mr. A. Binalaan niya ang impostor na wag basta-basta kukunin ang ancient sword dahil napapaligiran ito ng mga invisible laser na magte-trigger ng alarm at maglulunsad ng electric shock mula sa mga butas sa dingding. Pagkatapos inihagis ni Mr. A ang isang barya sa laser at gaya ng inaasahan ay nag-trigger nga ito ng alarm at ilang hindi mabilang na gwardya ang dumating sa silid, sakto namang nag-trigger din ng electric shock na sumambulat sa mga gwardya. Ginamit ng imposter ang pagkakataon upang nakawin ang ancient sword at nag-iwan ng initial A gaya ng karaniwang gawain ng totoong Mr. A. Habang tumatakbo ang imposter, naharang naman siya ni Sonali. Pero bago pa ito mapaputok, saktong dumating si Mr. A upang disarmahan si Sonali at pagkatapos tumakas silang dalawa ng impostor. Naiwang dismayado si Jai at Sonali dahil muling nakatakas si Mr. A sa kanilang mga kamay. Tinanggal ng impostor ang kanyang maskara at isa pala siyang babae na nagngangalang Seneri. Lumalabas na number 1 fan siya ni Mr. A at sinadya talagang nakawin ng espada upang makilala lang siya. Sinubukan niya ring hikayatin si Mr. A na bumuo sila ng alyansa. Gayunpaman tinanggihan siya nito at lumabas kasama ang espada. Kalaunan, sinimulang kilalanin ni Mr. A si Seneri at nilapitan siya. Humanga siya sa determinasyon ni Seneri hanggang sa pumayag na nga itong kunin siya. Ilang araw ang lumipas, dumating si Seneri sa sinehan upang makipagkita kay Jai. Dito ibinunyag na nagtatrabaho pala siya bilang undercover police kay Jai. Lumalabas na nahuli siya ni Jai sa isang pagnanakaw pero nangakong palalayain siya kung tutulungan siya nitong mahuli si Mr. A. Makalipas ang ilang sandali, dumating muli si Mr. A sa isa na namang pagbabalat kayo upang kitain si Seneri. Naglaan ito ng passport at tiket papuntang Rio de Janeiro, kung saan doon nila isasagawa ang susunod na pagnanakaw. Walang kaalam-alam na naririnig ni Jai ang kanilang pag-uusap. Kasunod nito, nakarating na nga si Mr. A at Seneri sa Rio kung saan nandoon na rin si Jai at Ali bilang kasang-ayon sa plano. Ibinunyag din na sila ay pansamantalang manunuluyan sa kambal ni Sonali na si Mona Lee. Samantala, nagsisimula ng magtiwala si Mr. A kay Seneri. Isang araw ay nagkita sila sa talampas kung saan inilantad niya ang tunay niyang itsura at pangalan, at siya ay si Aryan. Pagkatapos tinanong ni Aryan si Seneri kung may tiwala din ba ito sa kanya, at tugon naman ni Seneri na oo. Upang patunayan, hinamon siya ni Aryan na tumalon sa talampas, at walang pag-atubiling sinunod naman ito ni Seneri. Lumalabas na isa lamang pala itong pagsubok ni Aryan sa kanyang katapatan at dahil dito ay mas lalong nagtiwala si Aryan sa kanya.
Kinabukasan, namasyal si Aryan sa isang pagbabalat kayo at hindi inaasahang nakatagpo si Jai. Bagamat parehong estranghero, agad din silang nag-usap nang malaman na pareho pala silang Indiano. Kapwa sila gumawa ng haka-hakang kwento patungkol sa kanilang sarili, kung saan si Jai ay nagpanggap bilang manunulat, habang si Aryan naman ay nangongolekta raw ng barya para mabuhay. Pagkatapos, tinawagan ni Suneri si Aryan para ipaalam na mawawala siya ng ilang oras. Pagkatapos tinawagan naman nito si Jai at sinabing magkita sila sa isang lokasyon. Kalaunan inihayag ni Suneri kay Jai na tuluyan niya nang nakuha ang tiwala ni Mr. A pati ang totoo nitong pangalan na Aryan. Ipinaalala ni Jai na siya lang ang inaasahan niya para mahuli si Mr. A at tiniyak naman sa kanya ni Suneri na siya ang bahala. Maya-maya, dinala ni Aryan si Suneri sa museo kung saan nila gagawin ang pagnanakaw. Pagkatapos ibinunyag niya kay Suneri na ang nanakawin nila ay mga koleksyon ng ancient coin na nagkakahalaga ng humigit kumulang 150 crores. Matapos isaayos ang estratehiya, tumungo si Suneri sa isang party kung saan lihim siyang nakipagkita kay Jai para idetalye ang mga paparating na plano ni Mr. A. Binigyan siya ni Jai ng device na magpapaalerto sa mga pulisya kapag inactivate. Ang hindi alam ni Suneri, pinagmamasdan pala sila ni Aryan na nagbalat kayo bilang isa sa mga entertainer. Dito naging malinaw kay Aryan na si Suneri at Jai ay nagtutulungan para mahuli siya. Labis siyang nadismaya nang malaman ito dahil mayroon na pala siyang totoong nararamdaman kay Suneri. Kinaumagahan, mukhang hindi mapalagay si Suneri sa presensya ni Aryan. Bigla siyang tinanong ni Aryan na paano daw kung mamamatay siya sa gagawin nilang pagnanakaw bukas. Dagdag niya pa na ngayon lang daw siya nakaramdam ng matinding kaba sa gagawin nilang plano. Ang mga salita ni Aryan ay medyo nagpalito kay Suneri na humantong sa kanyang pakiramdam na baka alam na ni Aryan ang tungkol sa kanyang pagtataksil. Kasunod nito, magkasamang pumunta si Aryan at Suneri sa isang party kung saan naroon din si Jai. Kinumpronta mismo ni Aryan si Jai at sa wakas ay ibinunyag na nga nila sa isa't isa ang totoo nilang pagkakakilanlan. Gayunpaman hindi agad inaresto ni Jai si Aryan dahil plano niya itong arestuhin mismo sa aktwal na pagnanakaw. Kinabukasan, kinumpronta ni Aryan si Suneri at hiniling na aminin sa kanya ang katotohanan. Subalit nagmatigas si Suneri at inangking wala daw itong alam sa mga paratang niya. Bilang tugon, hinamon niya si Suneri sa isang mapanganib na laro ng Russian roulette. Kinakabahang sumang-ayon si Suneri, determinadong mabawi ang tiwala ni Aryan. Binaril nila ang isa't isa hanggang sa isang putok na lang ang natira na may totoong bala. Ang huling putok ay nasa kamay ni Suneri na humantong kay Aryan para harapin ang huling sandali ng katotohanan. Gayunpaman buong pusong inamin ni Suneri na niloloko nga niya si Aryan at karapat dapat siyang maparusahan. Ipinagtapat na rin ni Suneri ang pagmamahal niya kay Aryan sabay pinutok ang huling bala sa kanyang ulo. Ngunit hindi pumutok ang revolver at lumalabas na hindi talaga nilagyan ni Aryan ng bala ang baril. Nang tuluyang mapagtanto ni Aryan ang kanyang sinseridad, agad silang sumabak sa isang marubad na halikan. Kinabukasan, binabantayan ni Ali at Jai ang koleksyon ng mga barya sa museo. Samantala si Aryan at Suneri ay nakapasok na rin at nagbalat kayo bilang mga dwarf. Pagkatapos pinakawalan ni Aryan ang mga gagamba dahilan para magsitakbuhan ng mga bata at magkagulo sa buong museo at tuluyang manakaw ang mga koleksyon na barya. Nagmadaling magtungo si Jai sa tinutuluyan ni Aryan ngunit natagpo ang walang tao ang bahay. Pagkatapos nakatanggap siya ng tawag mula kay Suneri na nagpahayag na mas pinili niyang manatili kay Aryan. Agad naglunsad ang pulisya ng search operation para arestuhin ang dalawa. Kalaunan natagpuan nila sina Aryan at Suneri sakay ng motorsiklo. Dahil dito isang matinding habulan ang naganap sa kahabaan ng highway. Sa huli ay nagpasya si Aryan at Suneri na maghiwalay upang linlangin ang mga pulis. Gayunpaman kalaunan ay nagawang mahabol ni Jai si Aryan na tumangging sumuko sa kabila ng matindi nilang pakikibaka. Sa gitna ng kumprontasyon, dumating si Ali sa eksena na hawak ng bihag si Suneri. Nauwi si Aryan sa desperadong sitwasyon na nahahati sa pagitan ng pag-iwas sa pag-aresto sa kanya at sa kaligtasan ni Suneri na kanyang minamahal. Biglang nagbigay ng katanungan si Aryan kina Ali at Jai na nagwikang mayroon na bang isang taong nagmahal na handang patayin ang kanyang minamahal. Ang mga salita ni Aryan ay nagpalito kina Ali at Jai, subalit agad naman itong naunawaan ni Suneri. Sa hindi inaasahan ay pinaputokan niya si Aryan dahilan upang mahulog ito sa bangin hanggang sa kanyang kamatayan. Dahil dito nagpasya si Jai na hindi niya naikukulong si Suneri.
Binigyang diin niya na ang kanyang magiging parusa ay mabuhay sa matinding konsensya dahil sa pagpatay nito sa kanyang minamahal. Lumipat ang eksena sa 6 na buwang nakalipas, at si Ceneri ngayon ay nagpapatakbo na ng maliit na restaurant at masaya na sa kanyang bagong buhay. Ilang saglit pa, makikita natin si Aryan na buhay kasama si Ceneri. Ibinunyag na palabas lang pala nilang dalawa ang kamatayan upang tuluyan na silang tantanan ni Jai at Ali. Sa katunayan ay sinadya talaga ni Aryan Pikein ang kanyang kamatayan upang talikuran na ang buhay krimen at magsimulang muli kasama si Ceneri. Ngunit sa kanilang sorpresa, dumating si Officer Jai sa loob ng kanilang restaurant at kinumpranta sila. Tila batid niya na buhay pa si Aryan, ngunit pinahintulutan niya lang daw na palayain si Ceneri upang tiktikan ang mga susunod nilang plano at pagkatapos ay sorpresa sila nitong aarestuhin. Dagdag niya pa na 6 na buwan nila siyang tinitiktikan para sa susunod niyang planong pagnanakaw hanggang sa nagsawa na sila. Dito na nga inihayag ni Aryan na totoong nagbago na siya at iniwan ang dati niyang buhay. Nang marinig ito, napahanga si Jai sa kanyang pagbabago at katapatan, kaya dahil dito nagpasya siyang tantanan na ang dalawa at hayaang mamuhay silang magkasama bilang mag-asawa.